أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo, propeta alipin ng Allah. So ako unang-una ay nagpapasalamat sa Allah dahil itinakda niya na tayo ay magkita-kita sa oras na ito at sa lugar na ito. Dahil bilang isang Muslim ay pinapaniwalaan namin na ang lahat ng bagay ay itinatakda lamang ng ating Panginoon. Kaya itong oras na ito ay napakahalaga at talagang kung atin lamang nalalaman kung ano ang biyaya na makukuha natin sa oras na ito, hindi lamang sa mga material na bagay, maliban na lamang na malaman natin kung sino ang tunay at nag-iisang tagapaglikha. Pinakamahalaga na malaman natin kung sino ang tunay na Panginoon na dapat nating pasalamatan, dakilain at sasambahin. Batid nating lahat na naganap ang reliyon dito sa ating bansa. Ayon sa ating kaalaman, ang reliyon ngayon na nakaregister sa SEC, more than 2,000. So, ang Islam ay hindi kasama sa nakarehistro. Kaya, dito sa oras na ito, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa Muslim, iniimbitahan po namin kayo dito sa aming harapan upang kami ay makapagbigay sa inyo at makapag-advise. Hindi po kami nagpunta rito sa inyo upang kayo ay itibate. Hindi po kami nagpunta rito para sirain ang inyong paniniwala. Kami ay nagpunta rito upang mag-share lamang kung ano ba ang katuruang Islam. So yan ang isa sa mga bagay kung bakit kami ay nandito ngayon sa inyong harapan. Yung mga nasa likod, brother, yung mga, kung pwede, ay bigyan natin sila ng lugar dito. Ano ba sila? Mga Christian? Mga kasama ba natin sila? Okay, hindi. Mas maganda, nandito sila sa ating unahan para makita ko sila. Okay, brother, dito kayo, brother. Kasi itong programa na ito ay programa nyo. Para sa inyo ang programa na ito. Hindi ito sa mga Muslim. Kasi mga Muslim na yan. Papuntahin, bro. Bigyan natin ang upuan dito sa unahan. Bigyan natin ang lugar. Okay? So, ang unang-una natin bibigyan, brother, ng kaalaman, ng pansin, ay ang patungkol sa Islam. Ano ba ang Islam? Kasi kalimitan, kapag ang Islam ang pinag-uusapan, ay antimano, parang hindi maganda yung dating. So ngayon na kababayan, lalong-lalo na yung wala pa sa Islam, ipapaabot namin sa inyo, ipapaalam namin sa inyo, ano ba ang Islam? At sino ang mga Muslim? Sino ang Allah? Upang maunawaan natin mabuti. Ang Islam, mga kapatid at mga kababayan, ay ang ating na salita na kung ating pag-aaralan mabuti sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog ay pagsunod, pagsuko, pagtalima ng may katapatan at kapayapaan. Submission, obedience
sincerity, surrender, and peace. Yan ang ibig sabihin na talaga ang Islam. So ang ibig sabihin mga kapatid, sino na ang susuko at tatalima sa batas ng Islam, siya ang tinatawag na Muslim. Siya ang tinatawag na Muslim. Ilan sa mga kaalaman mga kapatid, kapag sinabi kasi ng Islam, ay hindi maganda dating sa atin. Ngunit kung ating pag-aaral ng mabuti, ang Islam, sige nanay, dito po kayo. Ayan na. Okay, pasok po kayo nanay dito po sa bro, bigyan natin ng lugar ng ating mga bisita. Bangko. Masya Allah. Okay. So ito po mga nanay ay kung gano'n po ninyo ito. Kasi ang naladala po namin Islam. Okay, so ibig sabihin na kung ating pag-aaral ng mabuti, ang Islam ay hindi bagong pananampalataya. Magsimula ng likhain ng kalangitan ng kalupaan, ang Islam na andyan na. Ano ang sabi sa banal na Quran? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa asfakhna minha wa humalaha inna Allaha kana zaluman jahula. Ang ibig sabihin mga kapatid, nung likhain ng Allah ang kalangitan at ang kalupaan, halawakan, lahat ng nilalaman ito ay inialok niya ang amana. Ang ibig sabihin ng translate, kung sabihin natin sa wikang Tagalog, ang sabi ng ating Panginoon, gusto ba ninyo ng amana? Ang sabi ng mga ito, Ya Allah, ano ba ang amana? Ang sabi ng ating Panginoon, ang amana ay may batas. Kung susundin mo ang batas ng amana, ay mayroong pagdatingpala. Pero kung susuway ka sa batas nito, mayroong kang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Bakit inialok ng Allah ang bagay nito sa mga nilikha nito? At ang sabi ng mga ito, Ya Allah, hindi namin gusto ang amana. Natatakot kami na baka hindi namin magampanan ang batas nito. Okay, bigyan po natin ang lugar ng ating mga kapatid dito para mas malapit sila. Nanay, dito po kayo, nanay, sa unahan. Ayan, dito po kayo, dito po. Masya Allah. Inshallah, makagating pa muna iba. Okay? So, ang ibig sabihin mga kapatid, kung ating pag-aaral ng mabuti na ayon sa tafsir na binasa natin, na ang amana ay may batas. Ano yung batas nito? At ang sabi doon, tinanggal nito ng mga nilikha ito, kagaya ng kalangitan, ng buwan, ng araw, ng kalupaan, kakahuyan, karagatan, kabundukan, mga hayop, halaman, bukod sa tao at sa sajin. Hindi nila tinanggap ang amana. Ang amana ng mga kapatid, kung ating pag-aaral ng mabuti, ang batas nito ay itinayo sa 5 haligi. Ano yun? Asyhadu an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa tasawwum Ramadan wa tahajjul bait. 5 itinayo sa 5 haligi. Pagsaksi wala ibang Diyos maliban sa Allah, pagsasagawa ng salat, pagdarasal, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagbibigay ng zakat, at pagpunta sa Maka para isagawa ang Hajj. Kaya na kung ating mapapansin, kita nyo ang mga nilikhalit ng Allah, kagaya ng hayop, hindi umiga sa kanila ang batas na ito. Bakit? Kasi hindi nila tinanggap ang amana. Ang buwan, ang araw, hindi tumanggap ng amana. Kaya kung ano yung buhay nila, yun lamang sila.
Tingnan ang araw, makikita natin sumisikat sa silangan, lulubog sa kanluran. Hindi pwedeng bukas doon, bukas sa'yo kung sumikat. Kasi wala silang kalayaan tumanggi. Hindi nila tinanggap ang amana. At ito ay inialok sa tao at sa mga jin. Ano ang sabi sa Quran? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko dinikha ang mga inkanto, ang mga tao, maliban siya isang mahina nag-iisa. Kaya ang amana ay tinanggap ng tao. Ano yun? Ang Islam. Kaya ang amana ay ang pinagkatiwala sa atin. Ipinagkatiwala ng ating Panginoon ang Islam na kung sino ang mag-ingat dito, sino humawak dito, siya ang tunay na nananampalataya sa tunay at nag-iisang tagapaglikha, ang lumikha ng kalangitan, ng kalupaan, ng kabundukan at lahat ang ninilang dito sa mundo na ito. Kaya nga, kung ating pag-aaral ng mabuti, hindi sila kabilang sa tulang sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi sila kabilang doon sa mga daranas ng parusa ng Allah, maliban sa tao at sa mga engkanto. Tao ang daranas ng parusa. Kaya mga kapatid at kababayan, tandaan natin mabuti na ang pagdating natin sa mundo na ito, hindi ito biruan. Nabuhay tayo dito sa mundo na ito na hindi biruan. At ibinigay sa atin ang ating Panginoon ang lahat ng mga biyaya na hindi biruan. Hindi tayo sinusubukan ng Allah sa mga biyaya na ibinigay sa atin. Pero isa lang ang kanyang inihingi, ibalik natin sa kanya ang pasasalamat. Kaya nga dito sa Islam, tangisan namin sinasabi, itinuturo kung ano ang itinuro sa atin ng ating mga mahal na propeta. Kagaya ni Propeta Muhammad SAW, kagaya ni Jesus a.s. na kung saan ipinaabot nila ang tamang aral. Ngayon, ito ay nabago at talagang naligawang iba. Kaya nga namin itong Islam, pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang nang sa ganun ay maigabay ang sangkatauhan. Dahil kung hindi dumating yung Islam, ano ang magiging gabay natin? Ano ang ating magiging buhay sa mundo na ito? Kung nilikha tayo ng Allah na hindi biruan, hindi rin biruan ang araw ng paghukom. Dahil ang totoo yan, bibilangin ang ating mga gawa. Lilitisin ang bawat tao, ano ang iniambag mo. Ano ang nagawa mo sa mundo nung ikaw ay nabubuhay pa. Yun ang itatanong sa atin. Sino ang iyong kinilalang Panginoon? Ano ang iyong pananampalataya na pinanghahawakan? Sino ang kinilalang propeta? Hindi tayo makakatakas, mga kapatid. Kaya ang Islam, tandisan na ito ay natuturo at ipinapaliwanag, ipinapaunawa sa atin. Gabay ito sa lahat ng mga nilikha. Maliban na lamang kung hindi natin ito tatanggapin. Ngunit, sabi ko pa sa inyo kanina, hindi kami nagpunta rito para maging mayaman. Hindi kami nagpunta rito para pag nakatapos ng salita ay mangungulekta kami sa inyo. No. Ang Islam hindi nangangailangan na anong bagay. Galing pa kami sa malayong lugar. Ilan yan mga tao na yan galing sa malayong lugar. Makarating naman dito sa inyo. Maipaabot lamang ang Islam. Yun ang aming tungkulin. Hindi kami naghahangad ng anumang halaga. Pero sumusunod kami sa utos na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad SAW, baliguani walahu ayat. Ipaabot ninyo ang mensahe ng ating Panginoon kahit isang versikulo na nanggagaling sa Al-Quran. So ito ang purpose ng pagpunta namin dito sa inyo. Hindi po kami maninira kung ano man ang inyong paniniwala. Ipapaliwanag lang namin kung ano yung pagkakaiba. Kayo ang magkukumpara. Alin ang mas malapit na aral? Kaya sinabi ko kanina, wala pa ang tao na andito na ang Islam. Hindi po siya bagong pananampalataya. Ang katunayan yan, ang Islam ay hindi relihiyon. Hindi po siya relihiyon. Bakit? Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dina indalaha al-Islam. Din. Inna din. Ang ibig sabihin sa pinakamalapit na Tagalog, sa Tagalog, walang ibang daan o way patungo sa Allah, sa paningin ng ating Panginoon, maliban naman sa Islam. So ang Islam is way of life. Kompletong panuntunan ng buhay. Hindi po siya relihiyon. Ginagamit lamang namin ang katagang relihiyon kapag kausap namin ang mga hindi pa Muslim para tayong mabilis magkaunawaan. Pero kung ating po pag-aaral mabuti, wala pong relihiyon na nakatala sa Al-Quran, sa Arabic, wala tayong makikita. Maliban na ito ay din. Ang ibig sabihin ng din, way of life. Kompletong panuntunan ng buhay. Pagsunod, pagsuko, pagtalima na may katapatan at kapayapaan. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Nung ako ay nandun pa sa Saudi Arabia, nasa Dammam, sa buwan ng Ramadan ay meron kaming bakasyon sa kalahati ng buwan ng Ramadan. Sumakay ako ng bus, ang driver doon Pilipino, Christian. Nagkakwentuhan kami, hindi ko alam na siya pala ay against sa mga Muslim. Okay? Kasi ako po, balik Islam din ako. Ang totoo yan, tiga Luzon ako tiga Manila. Okay? Nakarating ako rito sa inyo para lang makipamit ang Islam. So doon sa punto na yun, itong aking nasakyan na bus ay Filipino driver at medyo against sa Islam. Kaya, nagtanong siya, sabi niya, brother, ano ang dati mong relihiyon? Sabi ko, dati akong Roman Catholic Church. Romano, Katoliko Iglesia. Pero napunta ako sa born again, napunta ako sa Jehovah, napunta ako sa Baptist, nabaptist ko ako sa Church of Christ, naging pastor ako doon sa loob ng more than 5 years sa Church of Christ. Pero ngayon, sabi ko, nasa Islam ako. Sabi sa akin ng Pilipino, wala kang kasiyahan sa buhay mo. Parang nagalit. Sabi ko, bakit? Kasi, kung ano-anong pinuntahan mong reliyon, naandang ka naman ngayon, naandang ka naman sa Islam. Wala kang kasiyahan. Parang ako'y pinagalitan ng ating kababayan. Pero, tama naman yung sinabi niya Bakit po ba napunta ko sa mga reliyon na gano'n? Kasi ano sabi ni Jesus? Hanapin ninyo ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ako nakapunta ko sa mga reliyon, hinahanap ko ang tunay na aral. At yun naman talagang dapat. Hindi pwedeng nakangalan tayo, nakatingin tayo, nakikinig tayo sa pare, sa pastor. Hindi natin naunawaan kung ano iniaaral niya. Tama o mali? Kaya hinanap ko. Hanggang nakarating ako sa Islam. Sabi ko doon sa driver, oo, tama brother, wala akong kasiyahan. Kaya nga sabi ko, kung mayroon pang ibang reliyon maliban sa Islam, sabihin mo sa akin, papasukin ko. Sabihin mo kung mayroon pa. Siguro mga 5 minutes hindi siya nagsalita. Nag-iisip. Tumuloy yung mas. Dati 80 lang ang takbo, naging 100 yung... After 5 minutes, ako na nagtanong. Sabi ko, brother, meron ka naman naisip na reliyon maliban sa Islam? Sabi niya, wala ka Ayun! Wala na reliyon maliban sa Islam, kaya hindi ako alis sa Islam. Islam ang tunay nag-iisang pananampalataya na pinadala ng ating tagapaglikha. Inna dina indallahi al-Islam, walang ibang pananampalataya o way sa paningin ng Allah maliban lamang sa Islam. So ano ba kahanapin natin? Islam is kapayapaan. Peace. Assalamu alaikum. Pag nakita kita mga Muslim, sumayo ang kapayapaan. Wa alaikumussalam at sumayo rin ang kapayapaan. Kung nakakakita tayo mga kabayan, mga kapatid, ng kaguluhan, Muslim dito, Abu Sayyid doon, Terorista doon, nangingitak doon, Muslim nagpasabog doon, Muslim po sila, hindi po sila ang Islam. Tao sila. Kagaya ng mga tao na ito mga Muslim, tao yan, nagkakamali yan, hindi perfecto yan, hindi ako perfecto. Lahat kami ay nagkakamali, pero ang Islam hindi pwede magkamali. Kaya
Muslim. Kasi kung ang ugali ng tao ang ating titingnan, maliligaw po tayo. Pero sa totoo lang, kung ating pagtitingnan ng mga tao, ay baka mas maraming pang masama sa mga hindi Muslim kaysa sa mga Muslim. Limitado lang ang nagagawa nila ng kasalanan. Hindi ito magaya ng wala sa bakura ng Islam. Unlimited. Tama o mali? Hindi ko po kayo sinasaktan. Pinapaliwanag ko lang para mabilis tayo magkaunawaan. Ang titingnan po natin dito ang aral ng Islam. Kasi sa araw ng paghukom, Islam ang hahatol kay Muslim. Hindi pwede yung Muslim ang hahatol sa Islam. Kaya kung tayo titingin, tingnan natin ang aral ng Islam, tunay. Yan ang kaligtasan. Kaya na kung ating pag-aaral ng mabuti, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghahanap ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin ng ating Panginoon. At lahat ng kanyang mabuting gawa ay mawawala ng saysay sa araw ng paghukom. At sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng paghukom, siya ay nakahanay doon sa mga talunan. Dalawa man lang ang destinasyon ng tao. Dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Tandaan natin mabuti yan. Dalawa lang yun. Either na siya ay paraiso, either na siya ay impyerno. Dalawa lang yan. Bakit nasabi natin na dalawa? Kasi tandaan natin mabuti yan mga kapatid. May 5 yugto ang pagkakalikha ng tao sa atin. Ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. 5 yugto. Ano yun? Una-una na tayo ay dito sa sinapupunan ng ating mga ina. 9 buwan tayo nandito. After noon, sa ayaw mo sa gusto, aalis ka dito. Tama mali. Saan tayo punta? Dito sa ibaba ng lupa. Nandito tayo ngayon. Pag dumating ang kamatayan sa atin, sa ayaw natin sa gusto, iiwanan natin ang lupa na ito. Saan tayo punta? Doon sa ilalim na lupa. Pangalawang yugto yan. Una sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating ina, pangalawa sa libingan. Sa araw ng muling pagkabuhay, papahamon tayo sa ayaw natin sa gusto, iiwanan natin ang libingan na yan. Papahamon tayo. Haharap tayo sa ating Panginoon. Inamin tayo ay nainiragyaon. Ang lahat ay nagmula sa ating Panginoon at lahat ay mapapalik sa Kanya. Hindi tayo makakatakas, hindi tayo makakatanggi. Tandaan natin mabuti yan. Yun ang pangatlong yugto, ang pagpamon mula sa libingan. Ang pang-apat, yung pagharap sa ating Panginoon. Haharap tayo sa Kanya, tatanungin tayo, ano ang ginawa mo sa mundo nung nabubuhay ka? Nadinig mo ba ang Islam? Nalaman ba ng Islam ang tunay na pananampalataya? Since Babylon, wala ka naman sa isang propeta, itatanong sa atin yan. Yun ang pang-apat. Ang pang-lima, yung destinasyon natin. Saan tayo pupunta? Yun ang final. At yung buhay na yun, wala ng kamatayan. Buhay na walang hanggan. Kaya tingin ng mga kababayan at mga kapatid, binigyan tayo ng Allah ng katalinuhan, pag-unawa. Binigyan tayo ng paningin, pagtinig, upang makita natin, maunawaan natin kung ano ang buhay natin sa mundo na ito. Upang maunawaan natin ano ba ang tungkol natin sa mundo na ito. Ano ba ang purpose ng pagkakalikha sa atin sa mundo na ito. Tayo ba nilikha ng ating Panginoon para lang kumain, matulog, kumana, magtrabaho? Kain, tulog, kala, trabaho? Hindi po. Mayroon tayong obligasyon na dapat natin sundin. Ano yun? Ano ang obligasyon? Kalimitan, dito nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga jin, maliban sambahin ng Allah. Sambahin natin siya. Sa pamamagitan ng pagdarasal. Yun ang pasasalamat, pagpupuri sa Kanya doon sa mga biyaya na ipinagkakaroon niya sa atin. Kaya kung ating pag-aaral na mabuti mga kapatid at kababayan, Islam ang ipinadala sa lahat ng
maliban lamang sa Islam. Tingnan nga mga kapatid ang mga anghel, ang mga malaika. Halos 4 na ulit ng tao ang malaika sa dami nila. Pero wala tayong makikita sa kanila na may relihiyon na iba maliban lamang sa Islam. Ang mga propeta, magsimula kay Propeta Adam hanggang kay Jesus, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124,000 ang propeta at sugo. Ni isang relihiyon, wala silang daladala, maliban lamang sa pananampalataya ay dinadala ng kanyang Panginoon ang Islam. Kahit si Maria ang nanay ni Jesus. Kung ating pag-aaral ng mabuti ang nanay ni Maria, ay isa siya kalabihan. Kasi Palestinian ang nanay ni Jesus. Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, sa Jerusalem. Palestine, isa siyang Arabo. Tanungin natin ngayon, kung si Jesus ay kabilang sa tinatawag na Diyos na dapat sambahin, tanungin muna natin ang kanyang nanay. Kasi kung ating babaybayin mabuti, mas may karapatan ng nanay niya kay Jesus kaysa sa atin. Ay si Jesus magsimula sa kanyang pagkasanggol, panganak, kasama ang kanyang nanay. Hanggang sa paglaki niya, kasama ang kanyang nanay. Ay tayo, ni anino na Jesus, hindi nga natin nakita eh. Ni ano ang misura ni Jesus, hindi natin alam eh. Di ba? So tatanungin natin ngayon ang kanyang nanay. Ang nanay ba niya nagsabi na ang kanyang anak ay Diyos? Anak ng Diyos? O Diyos na nagkatawang tao? Subhanallah, ito ang ilan sa mga mga scientific para mabilis tayong magkaunawaan. Ni minsan, hindi nagsabi ang kanyang ina na si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay anak ni Maria. Isa al-Masih ibnu Maryam. Yan ang katotohanan. Ang pagkapanganak kay Jesus ay miracle. Ang pagkapanganak sa kanya bilang walang ama ay milagro. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang tatay ay iaakit natin na siya ay anak ng Diyos. Malaking kasalanan. Karumal-dumal na kasalanan na kung tayo ay magsasabi na si Jesus, anak ng Diyos. Yan ang pinaka-mainam kung bakit itinuro ng Islam ang lahat ng bagay. Kaya, pakinggan natin mabuti, aralin natin mabuti, ano ang pagkakaiba ng Islam sa inyong paniniwala sa ngayon. Sa panahon ni Jesus, mga kapatid, meron ba siyang nilikha nung siya nabuhay? Ni isang langaw, wala siyang nilikha. Kasi siya isa sa mga nilikha. Ano ang kanyang mga nagawa? Nagkaroon siya ng mga milagro. Alam ba, nagpropita yung milagro? Si Jesus nagpalakad ng pilay, nagpagaling ng may sakit na kaitungin, nagpadilag ng bulag, bumuhay ng patay. Totoo yun. Pero sa kalooban ng kanyang Panginoon. Kaya kung ang magbabasihan natin ang kanyang mga pagkalikha, kanyang mga milagro, ay hindi po yan basihan. Kasi lahat ng mga propeta ay may mga miracle na ipinaabot ang ating Panginoon. Palatandaan na sila ay propeta. So si Jesus ay minamahal, ginagalang, at sinusunod ng mga Muslim bilang propeta, suko, alipin lamang ng Allah, hindi bilang anak ng Diyos. Kasi kung tutusin, mga kapatid, kung ating pag-aralan mabuti, kung ating baybayin mabuti, ang pagkalikha kay Propeta Adam ay mas mahirap kaysa pagkalikha kay Jesus. Hindi niyo mga kapatid, si Propeta Adam, meron siyang nanay, meron tatay? Nanay. Okay. Kung ating mag-aaral, si Propeta Adam, meron nanay, meron tatay? Wala, di ba? Si Propeta Adam, nilikha mula saan? Sa lupa. At si Propeta Adam, nilikha na hilante. 60 bisig ang kanyang taas. Hilante siya. Hindi siya sumuso. Hindi siya naging sanggol. Okay? Nilikha si Propeta Adam na walang nanay, walang tatay. Yun ang unang pagkalikha. Anong pangalawa? Yung pagkalikha kay Eva, yung sa kanyang asawa. Si Eva, may nanay? Wala.
Sige. Okay? So yan ang ibig sabihin. Kung si Propeta Adam, walang nanay, walang tatay, ang kanyang asawa, si Eva, may pinagmulan. Sino? Si Propeta Adam. Si Propeta Adam o si Eva, nanggaling sa laki. Yung tadya. Ha? Yes. Gusto. Yung isang ribs. Yun ang ginawang babae. Sabihin, ang babae, si Eva, nanggaling sa lalaki na walang babae. Di ba napakamilagro? Tama ka mali. Pero ang tanong, may nagsabi anak sa Diyos? Si Adam, nagsabi anak sa Diyos? Wala. Ano yung pangatlong magkalikha? Tayo yun. Meron tayong nanay, meron tayong tatay. Di ba? Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. At doon ay nilikha ang ala ng maraming lalaki at maraming babae. Ito tayo na yun. May nanay tayo, may tatay tayo. Ang pang-apat ay ang pagkalikha kay Jesus. Meron siyang nanay, pero walang tatay. Pumunta sa anghel kay Maria, na kung saan inutusan sa ng Panginoon, ibigay mo ang buhay. Nagbuntis si Maria. Ang kanyang nanay. Pero walang imposible. Nalikha na si Propeta Adam mula sa lupa Hamas mo rito, may pinanggalingan na. So ilang sa mga bagay nito mga kapatid at kababayan na kung saan ipinapakanawa sa atin ano ba ang tunay na pananampalataya. Wala pong pinadala ng ating Panginoon na pananampalataya maliban lamang sa Islam. Kaya magkaroon po tayo ng pangunawa, magkaroon po tayo ng takot sa ating Panginoon. Unawain natin ang Islam at pag-aralan natin mabuti. So hanggang dito na lamang, inshallah sa mga susunod ng panahon ay magkikita-kita tayo muli. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi